Sa loob ng Montelano Mansion, abala ang mga kasambahay sa kanilang mga gawain. Ang kusina puno ng tunog ng kutsara at tinidor na nagkikiskisan, ang lagaslas ng tubig mula sa lababo, at ang amoy ng nilulutong adobo ni Mang Tonyo na nagbigay ng masarap na halimuyak sa buong paligid. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Marga sa isang stool malapit sa counter. Nakapamewang at may bahagyang irap habang nakikinig sa kwentuhan ng kanyang mga kasamahan. Grabe, Marga, mamaya daw dadating si Sir Andre. Nakakakaba, sabi ni Manang Rosa, parang laging may bitbit na problema sa mundo yung tao. Bulalas ni Liza habang pinupunasan ng mga baso. At gwapo raw. High pitch na saad ni Beth, sabik na sabik. Kung totoo yun, baka mawalan ako ng trabaho. Hindi ko kaya humarap sa sobrang gwapo. Napangiwi si Marga at nagtaas ng kilay. Naku, kayo talaga. CEO yun. Sigurado ako masungit, mayabang, at may permanenteng kunot sa noo. Tapos tayo, yung mag-aalaga sa ugali niya dito sa mansyon. No, thank you. Hala ka, baka marinig ka ni Madam at mapagalitan ka. Sita sa kanya ni Liza. Totoo naman, di ba? Kailan pa naging mababait ang anak mayaman? Sagot ni Marga habang binubuksan ng isang bote ng tubig. Kaya huwag kayo mag-expect na parang leading man sa pelikula yung Andre na yan. Si Mang Tonyo naman, ang veteranong kusinero ng pamilya, umiiling habang hinahalo ang nilulutong adobo. Ay, kayo talaga mga bata. Ang importante, gawin nyo na lang ang trabaho nyo. Huwag kayong makikisawsaw sa buhay ng mga mayayaman. Tayo, tagalinis lang ng mansyon, tagaluto. Hindi para maging bida sa teleserye nila. Ngunit bago pa makasagot si Marga, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Isang matangkad, matipuno, at napakagwapong lalaki ang pumasok. Nakaitim na long sleeves, na may nakatuping manggas at dark slacks. Matangos ang ilong, matalim ang titig at seryoso ang ekspresyon. Si Andre Montelano. Napalunok si Beth. Diyos ko, Marga, hindi ako handa. Bulong nito habang nanginginig pa ang kamay sa hawak na baso. Hindi agad nakapagsalita si Marga. Hindi niya inasahan na ang supladong CEO ay magiging ganito ka-attractive sa personal. Pero bago pa siya mahulog sa bitag ng kagwapuhan, agad niyang pinandilata ng sarili sa isip. Focus, Marga. Gwapo nga, pero malamang may attitude yan. Habang tahimik ang lahat sa kusina, lumibot ang malamig na tingin ni Andre sa paligid. Pero nang mapadako ang tingin niya kay Marga, biglang nangunot ang kanyang noo. Ikaw. Malamig na sabi niya habang tinuturo si Marga. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Ha? Ako? Lalong bumagsak ang kilay ni Andre. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito halatang iritable. Nagtitimpla ng kape para sa sarili ko. Bakit, may problema? Sagot ni Marga. Hindi nagpatalos sa matalim na titig ng lalaki. Nagangat ng kilay si Andre. Kasambay ka dito? Napakurap si Marga. Ano daw? At parang may halong gulat sa boses niya. Oo, bakit? Akala mo siguro model ako, no? Sige na, amin ka na, sir. Natulala ka sa kagandahan ko, no? Biro ni Marga sabay kindat. Itinagilid ni Andre ang kanyang ulo, halatang hindi natuwa. Akala ko magnanakaw ka. Biglang natahimik ang buong kusina. Ano? Sabay-sabay na sigaw ni Marga, Liza at Beth. Nagpatuloy si Andre na parang wala siyang sinabing mali. Mukha kang kahina-hinala at saka mukha kang pasaway. Nag-init ang ulo ni Marga. Excuse me? Pasensya na, sir. Pero kahit mukhang pasaway ako, hindi ako magnanakaw. Baka gusto mong i-check ang CCTV para makita mong hindi ako nagbabalak kunin ng alinman sa mga gintong kutsara nyo. Di ko sinabing may kukunin ka. Pero kung ganyan ka kagalit, baka guilty ka nga. Grabe ka naman! Sigaw ni Marga habang napapahawak sa dibdib.
Kararating mo pa lang sa mansyon. Pinagbintangan mo na agad ako. Anong susunod ha? Sasabihin mong ipinamana sa ka ng tatay mo ang buong kumpanya nyo? Napatingin si Andre kay Marga. Kita ang inis sa mukha niya. Kung ganyan ka kadrama, dapat di ka kasambahay. Dapat artista ka na. Nakakagigil! Napatawa si Beth at Liza. Si Mang Tonyo naman napailing. Samantalang si Andre kahit iritable, hindi maiwasang mapansin kung paano bumagay sa mukha ni Marga ang masaya at matapang na ekspresyon nito. Di lang pala siya pasaway. May attitude din. Napabuntong hininga si Andre. Pagkatapos ng tensyonadong eksena sa kusina, lumabas siya nang hindi man lang lumingon muli kay Marga. Iniwan niya ang buong staff na tahimik pa rin. Parang hindi makapaniwala sa nangyari. Si Liza at Beth palihim na nagkatinginan, habang si Mang Tonyo napailing na lang at nagpatuloy sa pagluluto. Si Marga naman hindi pa rin makapaniwala. Hawak pa niya ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa inis. Ano yun? Anong klaseng tao yun? Bulilas niya, kasabay ng pagbagsak ng kanyang kamay sa mesa. Yung boss natin? Sagot ni Beth na hindi mapigilang matawa sa reaksyon ni Marga. Alam ko, Beth. Seryoso ba siya? Kapapasok niya palang pinagbintangan niya na ako? Ano yun, initiation? Welcome gift? Naku Marga, wag mo nang patulan. Sabi ni Liza, habang tinatapik ang likod niya. Baka naman pagod lang si Sir Andre sa biyahe niya. Galing pa yun sa ibang bansa, diba? Ano naman kung galing siya sa ibang bansa? Di ba siya marunong gumamit ng salitang hello, good morning? Yun muna sana, diba, bago mambato ng paratang? Hayaan mo na. Oo nga, Marga. Basta ang mahalaga, alam natin na wala kang ginagawang masama. Sabi ni Mang Tonyo, hindi natin trabaho na alagaan ang ugali ng mayayaman. Mabigat ang pagbuntong hininga na pinakawalan ni Marga. Oo nga naman, hindi ko na lang siya papansinin. Ngunit hindi niya akalaing magiging mahirap ito. Kinabukasan, maagang nagising si Marga tulad ng nakasanayan. Suot ang kanyang simpleng uniforme. Nagtungo siya sa kusina upang tumulong sa paghahanda ng agahan ng pamilya Montelano. Habang abala si Mang Tonyo sa pagluluto, inutusan siya nito na magdala ng kape sa opisina ni Andre na ngayon ay ginagamit bilang pansamantalang workspace nito sa mansyon. Ha? Ako talaga, Mang Tonyo? Punot noong tanong niya. Ikaw ang walang ginagawa ngayon. Sagot ng matanda habang hinahalo ang ginisang gulay. Tsaka baka magbago ang tingin niya sa'yo kapag ikaw ang nagdala. Napataas ang kilay ni Marga. Ayoko nga. Makapagbintangan niya na naman ako may ginawang masama sa kape niya. Hindi kanya kakainin, Marga. Saad ni Mang Tonyo, na sinigundahan naman ni Liza. Sige na, gawin mo na para matapos na. Napabuntong hininga si Marga at napilitang buhatin ang tray ng kape. Fine, pero kapag sinigawan niya ako ibabalik ko to sa'yo, Mang Tonyo. Lumabas siya ng kusina at naglakad papunta sa opisina ni Andre. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Sir Andre, kape po. Walang tugon. Kumatok siyang muli. Ngayon ay mas malakas. Sir! Narinig niyang mahinang buntong hininga mula sa loob bago tuluyang bumukas ang pinto. At sa harap niya, muling bumungad ang malamig na mukha ni Andre. Matangos ang ilong, matalim ang mata, at tulad ng inaasahan ni Marga, nangungunot na naman ang noon nito. Anong ginagawa mo dito? Sandaling napapikit ng mariin si Marga. Nilunok ang pagkainis niya. Sir, kape niyo po. Itinaas niya ang tray bilang patunay. Saglit na tinitigan ni Andre ang tray bago tumingin muli kay Marga. Bakit ikaw? Kasi sabi ni Mang Tonyo, ako lang daw ang walang ginagawa. Dapat pala binigyan kanya ng mas mabigat na trabaho. Sagot ni Andre habang tinatanggap ang tasa ng kape. Ano sabi mo, sir? Tinitigan siya ni Andre ng diretsyo. Mukha kang hindi busy. Gusto mo bang dagdagan ko ang trabaho mo? Hindi napigilan ni Marga ang sarili at napairap.
Grabe kayo, sir. Wala pa ako 5 minuto dito. Gusto niyo na ako agad gawing alila? Ininom ni Andre ang kape habang hindi inaalis ang tingin kay Marga. Akala ko kasambahay ka. Di ba pareho lang yun? Halos mahulog ang panga ni Marga sa narinig. Sir, kasambahay ako, hindi alipin. Magkaiba yun. Pareho lang. Parehong sumusunod sa utos. Pwede ko bang isumbong yan kay madam? Nagkibit balikat si Andre. Kung gusto mo. Nag-init ang ulo ni Marga. Pero pinigilan niyang magbitaw ng masasakit na salita. Itinatak niya sa isip na hindi niya papatulan ang masungit niyang amo. Pero habang nag-iisip siya ng sagot, nakaramdam siya ng matalim na tingin mula kay Andre na para bang hinihintay ang magiging reaksyon niya. Sa halip na magalit, nginitian siya ni Marga. Isang pilyang ngiti na nagpakunot sa noo ng lalaki. Ano yan? Wala lang, sir. Niisip ko lang. Ikaw ba yung tipo ng boss na walang kasamang kaibigan sa lunch break kasi natatakot silang kausapin ka? Napatigil si Andre. Ano? Parang hindi ka masyadong sanay makipag-usap sa tao, sir. Baka gusto niyo po matutong ngumiti minsan. Lalong lumalim ang kunot noon ni Andre. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kabastusan o katusuhan ni Marga. Sa halip na sumagot, inungo niya ang mesa bitbit ang kape. Wala na akong oras sa kwentuhan. Lalo na sa walang kwentang usapan. Nagpanting ang tenga ni Marga pero pinigilan niya ang sarili. Sa halip ngumiti siya. Okay sir, enjoy your coffee. Sana hindi mapait tulad ng ugali niyo. Hindi niya hinintay ang sagot ni Andre at mabilis na lumabas ng opisina bago siya singhalan nito. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, hindi niya napigilang ngumiti ng pilyo. Kailangan kong paghandaan ng trabaho dito. Mukhang mayabang pero masarap asarin si Sir Andre. Pagkatapos naman, lumabas siya. Bang problema ng lalaking yun? Ang yabang, ang suplado at ang kapal. Aniya. Nagtungo siya sa likod ng mansyon, kung saan madalas nagbabantay ang isa sa mga bodyguard ni Madam, si Jake. Isa ito sa matagal nang nagtatrabaho sa pamilya Montelano. At kahit seryoso ito sa trabaho, naging malapit ito kay Marga dahil parehong palabiro ang mga ito. Nakita niya nakasandal si Jake sa pader habang nagbabantay. Nakahalukip-kip at mukhang walang kaalam-alam na may isang inis na kasambahay na papunta sa kanya. Jake! Sigaw ni Marga, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Uy, anong problema mo? Ba't parang gusto mong manapak? Tanong ni Jake habang nakaangat ang isang kilay. Huminto si Marga sa harapan niya at nagpatong ang 2 kamay sa bewang. Jake, may kasabihan ba na paggwapo dapat automatic suplado? Ha? Kunot noong sagot ni Jake. Yung tipong porque may itsura, parang may lisensya na maging bastos. Ganun ba dapat, ha? Napailing si Jake. Okay. Obviously, may ginawa na namang kasalanan si Sir Andre. Kasalanan? Kasalanan lang? Jake, kung pwede ipakulong yung kayabangan, dapat habang buhay na siya nasa kulungan. Natawa si Jake sa galit na ekspresyon ni Marga. Grabe ka naman. Anong ginawa nun? Pinagbintangan na naman ako. Kaninang umaga lang, nagdala ako ng kape sa kanya. Utos si Mang Tonyo, ha? Tapos, imbis na mag-thank you, ang bunga niya. Bakit ikaw? Aba, gusto ko sana sabihin na, gusto mo, ipasa ko na lang sa pusa para siya magdala? Napangisi si Jake. Baka naman nagulat lang. Hindi, Jake, hindi. Hindi siya nagulat. Ma-attitude lang talaga. Teka, anong eksaktong sinabi? Ginaya ni Marga ang malamig na tono ni Andre. Mukha kang di busy. Gusto mo bang dagdagan ko ang trabaho mo? Ha? Ano yun? Joke? Na sinabi niya pang pareho lang naman ng kasambahay at alipin. Nakakagigil talaga siya. Napabuntong hininga si Jake. Ayos din yung boss natin, ah. Ayos? Hindi ayos. Paano naging ayos yung ganong klaseng ugali? Kung di lang siya anak ng amo natin, baka tinapunan ko na siya ng kape. Yung mukha niya, para mawala yung pagiging gwapo. Napailing si Jake at natatawa. Aminin mo, Marga, kahit inis ka, napansin mo pa rin na gwapo siya. Napahinto si Marga pero agad niyang itinanggi. Ha? Hindi ah.
Hmm? Sige na, di siya gwapo sa paningin mo. Hindi nga! Oo na nga! Napatikom ang bibig ni Marga. Napagtanto niyang nalilihis ang usapan, kaya bumalik siya sa pagrereklamo. Paano na to, Jake? Araw-araw ko siya makikita sa mansyon. Araw-araw kong titiisin yung ugali niya. Diyos ko naman! Hindi ko alam kung kakayanin ko to. Baka isang araw magising na lang ako, may kaso na ako sa korte dahil sinakal ko yung boss natin. Napailing si Jake. Tingin ko naman di siya ganun kasama. Baka nasanay lang siya na nasa corporate world kaya masyado stricto. Ha? Jake, hindi lang siya stricto. Wala siyang modo. Di siya marunong gumamit ng salitang salamat o paumanhin. Puro utos, puro sungit. Ewan ko ba? Napansin ni Jake ang frustration sa mukha ni Marga. Kaya tinapik siya nito sa balikat. Iyaan mo na lang, Marga. Kasi gawin mo yung trabaho mo, wag mo na siyang pansinin. Jake, kahit di ko siya pansinin, siya mismo nang aasar sa akin. Sige, gusto mo bang ipabugbog ko? Napatawa si Marga. Jake na ngayon nagkakamot ng ulo. Ako, Jake, kahit siguro bugbugin mo yan, di pa niya magigising sa kabastusan niya. Baka naman may pinagdadaanan lang sa Sir Andre. Sandaling napaisip si Marga. Baka nga. Pero kahit may pinagdadaanan siya, di naman excuse yun para mang-asar at mang-insulto na ibang tao, di ba? Tama ka naman dun. Pero tandaan mo, ikaw ang kasambahay, mas magiging stress-free ang buhay mo kung di mo na lang siya papansinin. Tama si Jake. Pero paano niya iiwasan na isang taong halos araw-araw niya makakasama sa loob ng mansyon? Bali na nga. Di ko na lang siya papansinin. Gagawin ko ang lahat para hindi kami magkita. Pero ang di niya alam, si Andre din ay hindi niya na maiiwasan ang mga ganong sandali. Malamig ang ekspresyon ni Andre nang tawagin si Marga sa sala ng mansyon. Nakasalubong pa niya ang dalaga sa hallway at gaya ng dati, nakataas ang kilay nito kapag lumalapit sa kanya. Ano na naman, sir? Tanong ni Marga halatang wala sa mood. Tiningnan lang siya ni Andre mula ulo hanggang paa bago bumaling sa kanyang relo. Sumama ka sa akin, may bibilin ako sa mall. Napakurap si Marga. Ba't ba kailangan ko sumama? Kailangan ba talaga sumama ako? May problema? Sagot ni Andre. Umirap si Marga. Hay nako, bahala na nga. Sabi ni Marga sa isipan. Fine, sir, pero ako magdadrive ah. Bakit ikaw? Basta, relax ka na lang dyan, Sir CEO. Makalipas ng ilang minuto, nasa sasakyan na sila. Tahimik si Andre sa passenger seat habang si Marga panay ang ngiti habang nagmamaneho. Napansin ito ni Andre kaya nagtaas siya ng kilay. Bakit ka nakangiti? Wala lang, sir. Masaya lang ako kasi first time ko maging driver ng isang CEO. Sagot ni Marga na may halong pang-aasar. Pinagmasdan lang siya ni Andre pero hindi sumagot. Nang mapansin niyang dumadaan sila sa ibang direksyon, napakunat ang noon niya. Sandali, Marga. Hindi to ang daan papuntang mall. Alam ko, sir. Sagot ng dalaga hindi man lang natinag. Kaya nga nagtanong ako eh. Tumaas na ang boses ni Andre. Chill ka lang, sir. Baka kasi masyado kang nasanay sa mga sosyal na lugar. Isang beses lang, subukan mong mamili sa lugar na to. Nagsimula nang magkaroon ng masamang kutob si Andre. Ilang minuto pa biglang bumagal ang sasakyan hanggang sa tuluyang huminto. Nang lumabas siya, napatigil siya sa nakita. Palengke. Ang amoy ng sariwang isda, karne at gulay ay sumalubong sa kanya. Mga tinderang sumisigaw ng kanilang paninda, mga batang nagtatakbuhan, at ang ingay ng mga tao ay para bang isang orkestra ng kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ni Andre. Bago mabilis na lumingon kay Marga na ngayon, hindi mapigilan ang tawa. Marga, ano ibig sabihin nito? Nagkibit balikat ang dalaga. Kasi naman sir, ba't ka pa pupunta sa mall? Kung dito mo rin mabibili yung kailangan mo, mas mura pa. Napapikit si Andre at humugot ng malalim na hininga. Pilit pinipigil ang sarili na magalit. Gusto kong bumili ng damit, Marga. Hindi ako naghahanap ng gulay. Napahagikik si Marga.
Kung gusto mo ng damit, may tinda rin naman dito. O yan o, buy one take one. Itinuro niya ang isang stall kung saan may nakasabit na mga t-shirt na may print ng I love my province. Napakagat labis si Andre. Marga, sumama ka lang dapat sa akin. Hindi ikaw magdedesisyon kung saan tayo pupunta. Ano ka ba naman sir, minsan lang to, para may bago kang experience. Sagot ni Marga sabay hila sa loob ng palengke. Bago pa siya makatanggi. Halos hindi makapaniwala si Andre sa nangyayari sa kanya. CEO ako. Ba't ako nandito? Habang naglalakad sila, panayan tingin ng mga tao kay Andre. Hindi maikakaila ang pagiging out of place niya sa itim niyang long sleeves at mamahaling sapatos sa gitna ng masikip at magulong palengke. Miss, boyfriend mo? Tanong ng isang tindera kay Marga. Napilaukan si Marga sa narinig. Ha? Naku, hindi po. Siya po yung boss ko. Ay, boss mo pala. Akala namin jowa mo. Ang gwapo kasi. Nagtawanan ang ilang tindera. Napaubos si Andre at mabilis na tinignan ng ibang direksyon. Halatang hindi sanay sa ganitong atensyon. Ikaw naman, binata ka pa ba? Tanong ng isang matandang tindera kay Andre. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ano? Single ka pa ba, iho? Kasi kung wala ka pang asawa ay may apo akong maganda, marunong magluto, masipag at mahilig sa bata. Nang marinig to ni Marga, hindi na siya nakatiis at napatawa ng malakas. Marga, tapos na tayo dito. Madiing sabi ni Andre, aalis na tayo. Pero masyadong nag-enjoy si Marga. Ano ka ba sir? Teka lang, bibili pa ako ng isda para sa hapunan. At sa unang pagkakataon nakita ni Marga ang walang magawang ekspresyon sa mukha ng isang istriktong CEO. At sa halip na mainis, natutuwa siyang makita ito sa ganong sitwasyon. Habang binabaybay nilang masikip na eskinita ng palengke, hindi niya maiwasang mapangiti. Ngunit habang sinusundan siya ni Andre, napansin niyang kahit halatang iritable ito, hindi naman to umaalis. At doon naglaro sa isip niya ang isang tanong. Bakit kaya hindi siya umaayaw, kahit naiinis na siya sa akin? Habang patuloy sila naglalakad sa palengke, hindi pa rin mawala ang iritasyon sa mukha ni Andre. Ilang beses na siya napapasinghap sa amoy ng isda at karne. Lalo na nang may isang tindero ng isaw ang dumaan sa harap niya. Dala ang isang tray ng hilaw na bituka ng manok. Marga, malis na tayo dito. Sir, teka lang. Sabi ni Marga, sabay hila sa kanya patungo sa isang maliit na stall ng street food. Napahinto si Andre at napatingin sa stall. May nakasalang na kwek-kwek, fishball, kikiam at iba pang klase ng tusok-tusok na pagkain. Tumitilaok sa tabi ang isang manok habang isang bata ay abala sa pagbibilang ng kanyang sukli. Ano na naman to? Ano to? Napapangiwi na saad ni Andre. Nakakain ka na ba ng street food? Tanong ni Marga habang excited na kumuha ng stick. Hindi sumagot si Andre. Ang totoo ni minsan sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakain ng kahit anong pagkaing tinda sa gilid ng kalsada. At napansin to ni Marga kaya napangiti siya nang may kapilihan sa isip. Oh my gosh, sir, first time mo? Tumaas ang kilay ni Andre. So what? Naku, sir, hindi kumpleto ang buhay mo kung di mo pa natitikman ng kwek-kwek at isaw. Hindi ako kumakain ng kung ano-anong pagkain sa maruming lugar na to. Uy, di marumi to ah. Masarap kaya? Sige na sir, subukan mo lang. Pero nanatiling nakataas ang kilay ni Andre. No. Napanguso si Marga. Grabe ang arte mo sir. Minsan lang to. Kung ayaw mo, sige na ako nalang kakain. Hindi niya na ito pinansin at nagsimulang isaw-saw ang kwek-kwek sa matamis at maanghang na sauce bago ito isinubo. Napapapikit pa siya sa sarap. Sarap talaga. Napansin niyang napatingin sa kanya si Andre. Kita sa mata nito ang kunot noo na pagtataka. Sige na sir, hindi ka naman mamamatay sa isang subo eh. Pang-aasar ni Marga habang inaabot sa kanya isang stick ng fishball. Tumingin si Andre sa pagkain sa harap niya. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Napangiti si Marga. Ano, takot ka? Biglang sumeryoso ang tingin ni Andre. I don't get scared. Oh, ba't di mo tikman?
Tahimik lang siyang tinitigan ni Andre bago niya ito marahang kinuha mula sa kamay ni Marga. Inilapit niya ang fishball sa labi niya. Dinilaan muna ang dulo ng sauce bago tuluyang sinubo. Saglit siyang natigilan. Well? Nakangiting tanong ni Marga. Mabagal nang umunguya si Andre. Parang tinatansya kung masarap ba o hindi. Ilang segundo pa, tumango siya. Pwede na. Ano? Pwede na? Yeah, it's okay. Napahagalpak ng tawa si Marga. Oh my gosh! Suplado ka pero kumakain ka rin pala ng fishball. Hindi na lang sumagot si Andre, pero hindi niya rin tinapon ng stick. Kumuha pa siya ng isa, isinawsaw ito sa matamis na sauce sa tuluyang kinain. Napangiti si Marga. Aba, mukhang nasasarapan naman pala. Sa hindi malamang dahilan, habang pinagmamasdan niyang kumakain si Andre ng street food, hindi niya maiwasang matuwa. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang mabawasan ang inis niya dito. Ang sigurado lang niya, mas nagiging interesting ang supladong CEO na ito kaysa sa inaakala niya. Ganoon ang nangyari kina Andre at Marga. May pagkakataon na inis pa din ang babae sa kanyang boss, na madalas namang natutuwa sa kanya. Sa isang mamahaling bar sa Maynila, nakaupo si Andre sa isang pribadong VIP lounge kasama ang matalik niyang kaibigan na si Kaloy. Pareho silang may hawak na baso ng whiskey. Unti-unting nauubos habang nag-uusap. 2 buwan ka na sa mansyon bro, kamusta naman? Tanong ni Kaloy, o Carlo kung tawagin, bago lumagok ng alak. Napabuntong hininga si Andre. Pinaglaruan ng yelo sa kanyang baso at saka sumagot. Ayos lang. Ayos lang? Parang may dinadala kang bigat sa mundo. Taas kilay na tanong ni Kaloy. Hindi agad sumagot si Andre. Alam niyang kilala siya ni Kaloy. Hindi siya basta makakalusot sa simpleng sagot. Nasanay na lang siguro ako dun sa buhay, sa ibang bansa. Kaya naninibago ako dito. Pero okay naman. Nakakagalaw naman ako na maayos. Napangisi si Kaloy. Ibig sabihin nag-enjoy ka na dito. Di naman sa ganun. May kinalaman ba to sa kasambahay niyo? May nakakalokong ngiti sa mukha ni Kaloy nang sinabi yon. Ano? Ano na naman yung nasa isip mo ha? Bro, kilala kita. Hindi ka basta-basta nakikihalubilo sa ibang tao. Lalo na sa mga hindi mo ka-level. Pero sa kasambahay niyo, sa Marga na yan, ang balita ko hindi lang kayo close. Madalas pa kayong magkasama. Exaggerated lang siguro yung kwento mo. Exaggerated ba? O baka totoo? Nanahimik si Andre. Alam niyang wala siyang maitatago sa kaibigan. Fine. Mas madalas ko nakakasama si Marga. Ha! Alam ko na eh. So ano, naaaliw ka ba sa kanya? She's different. Different, huh? Ibig sabihin may something na to. Andre Montellano. CEO ng isang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngayon lang nagkaroon ng different na impression sa isang babae. Tukso ni Kaloy. Muling uminom si Andre at napabuntong hininga. Nakakainis siya minsan. Maingay, matigas ang ulo. Walang preno kung magsalita pero ewan. Ewan ko. Pero, ano? Anong ewan mo? Pero minsan natutuwa ako sa kanya. Aba, ngayon lang kita narinig na magsabi ng ganyan tungkol sa isang babae. Natutuwa? Sa kasambahay? Bro, may something na yan. Matalim siyang tinignan ni Andre. Ano bang problema dun? Walang takot na tumawa si Kaloy. Wala. Natutuwa lang ako sa'yo. Pero seryoso bro, kung gusto mong malaman kung ano nararamdaman mo, isang tanong lang yan. And what is that? Gusto mo ba siyang mawala sa buhay mo? Natigilan si Andre, hindi siya agad nakasagot. At doon niya napagtanto, baka hindi niya nagugustuhan ang nangyayari. Sa kabilang banda maagang sumikat ang araw sa hasyenda ng pamilya Montellano. Sa malawak na lupain, abala ang mga trabahador sa kanilang mga gawain. May nag-aani, may nag-aalaga ng mga hayop, may nagbubuhat ng mga sako ng palay.
Isa sa mga hindi pangkaraniwang tanawin sa araw na yon ay ang presensya ni Andre Montellano, ang mismong CEO ng kumpanya, na kasamang nagtatrabaho ng mga tauhan. Sa gilid ng isang malaking kamalig nakatayo si Marga, nakapamewang, tahimik na pinagmamasdan si Andre. Suot nito ang isang simpleng puting t-shirt na may bahagyang bahid ng putik at isang pares ng lumang maong. Pawis na pawis ito habang tinutulungan ng ilang trabahador sa pagbubuhat ng mga sako. "Uy, Marga! Kanina ka pa nakatitig dyan ah." Tukso ni Beth, isa sa mga kasamahan niya sa mansyon habang dinadala ang isang basket ng prutas. Biglang lumingon si Marga kunwaring nawala sa sarili. "Ha? Ano sinasabi mo?" Napahagikgik si Liza na katabi ni Beth. "Grabe girl, aminin mo na. Mukha kang fangirl habang nakatingin kay Sir Andre." "Oo nga." Segunda ni Beth sa sinabi ni Liza. "Para may kinikilig na Marga dito." Mabilis na pinandilata ni Marga ang dalawa. "Tumigil nga kayo." Ngunit hindi pa rin tumigil sa pang-aasar ang dalawa. "Lakas ng tama mo, no? Ano ka ba, hindi ah?" Napansin ni Liza ang pag-iwas ng tingin ni Marga at lalo itong napatawa. "Ay naku, nahuli ka na namin. Nahulog ka na agad kay Sir Andre?" Dahil sa sobrang inis, nilingon ni Marga ang dalawa at bumulong ng mariin. "Kung ayaw niyong lumipad yung basket na hawak niyo, tumahimik na kayo." Tumawa ang dalawa, pero agad ding umiwas nang makita nilang seryoso si Marga. Okay, hindi ka na namin aasarin. Hindi na kami uulit," sabi ni Beth, pagkatapos tinakpan ang bibig upang pigilan ng tawa. Ibinalik ni Marga ang tingin kay Andre. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan ang sarili. Ilang buwan lang silang nagkakasama pero parang unti-unti na siyang nahuhulog dito. At ngayon, habang pinagmamasdan niya itong tumutulong sa asyenda, walang bahid ng pagiging mayaman. Walang ere bilang CEO, kundi isang simpleng lalaki may malasakit sa mga tao. Tila lalo siyang natutunaw. Ano ba itong nararamdaman ko? Bulong niya sa sarili at napailing. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, isang bagay ang sigurado. Nahulog na nga siya kay Andre Montellano at wala na siyang magagawa tungkol doon. Tahimik ang hapon sa mansyon ng mga Montellano. Abala si Marga sa pag-aayos ng mga bulaklak, sa malaking flower vase na nasa sala, nang biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang napakagandang babae ang pumasok, matangkad, maputi at halatang galing sa isang mayamang pamilya. Naka-fitted na white dress ito at may suot na mamahaling shades, habang may bitbit na designer handbag. At higit sa lahat nakangiti ito ng diretso kay Andre. Napahinto si Marga. Napatingin siya kay Andre, na tumayo mula sa kanyang kinauupuan at sinalubong ang babae. "Finally, bumisita ka rin," sabi ni Andre na may bahagyang ngiti. Agad na lumapit ang babae at niyakap si Andre ng mahigpit. "I missed you, Andre." Naramdaman ni Marga ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. "Sino yun?" Bulong niya sa sarili. "Ikaw 2 buwan ka na dito sa Pilipinas, hindi mo man lang ako sinamahan sa mga gala ko?" Napangiti si Andre sa sinabi ng babae. "Alam mo naman busy ako." "Busy sa ano? Sa trabaho o sa..." Nagbiro itong lumingon sa paligid at doon napadako ang tingin nito kay Marga. Nagtagpo ang mga mata nila at hindi alam ni Marga kung ba't bigla siyang kinabahan. "At ikaw naman siguro si Marga? I'm Patricia," sabi ng babae bago lumapit sa kanya at inabot ang kamay nito. Napatingin si Marga sa kamay ng babae bago niya ito marahang tinanggap. Opo, Marga po." "Bale, ikaw pala yung madalas ikwento ni Andre." May nakakalokong ngiti sa labi ni Patricia. "Ako po?" "Yeah, I was so curious kung sino yung gumugulo sa mundo ng pinsan ko." Biglang natigilan si Marga. "Pinsan? Magpinsan sila?" Mabilis niyang nilingon si Andre na mukhang walang intensyong itama ang maling akala niya kanina. So hindi sila magjowa. Sa di malamang dahilan, nakahinga ng maluwag si Marga. Pero agad niyang sinaway ang sarili. Ba't naman siya matutuwa? Wala siyang pakialam kung may girlfriend si Andre o wala, di ba? Hindi halata sa mukha ni Marga pero sa loob-loob niya gusto niyang batukan ng sarili.
Dahil isang linggo ang lumipas, eto siya ngayon, nagsiselo sa isang bagay na wala naman siyang karapatang pagselosan. Gabi na at tahimik ang buong mansyon. Nakaupo si Marga sa hardin, hawak ang cellphone habang nakatitig sa mensahe na galing sa kanyang mga magulang. Napabuntong hininga siya nang malamang pinapauwi siya nito at namimiss siya ng mga ito. Matagal niyang pinag-isipan kung anong gagawin. Ayaw pa niyang umalis. Masaya siya dito. Lalo na dahil kay... Agad siyang napatigil. Hindi niya dapat iniisip yon. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya rin maitanggi na namimiss niya ang kanyang pamilya. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, napagdesisyonan na gawin niya ang dapat na gawin. Naglakad siya papunta sa opisina ng kanyang boss. Nakabukas ang pinto kaya kitang-kita niya ito habang abala sa laptop at mukhang seryoso sa trabaho. Sir Andre, mahinahong tawag niya. Lumingon si Andre at binaba ang baso na hawak nito. Oh, anong kailangan mo? Napalunok si Marga. Bakit parang ang bigat ng loob niya? Ano ba naman to, Marga? Magpaalam ka na lang, ba't ka ba kinakabahan? Gusto ko lang sana sabihin na aalis na ako. Natigilan si Andre pero agad ding bumalik ang neutral expression niya. Kailan? Bukas. Nag-text kasi si Mama at Papa, pinapauwi na nila ako matagal-tagal na rin ako wala sa amin. Tumangulang si Andre. Okay. Naghintay si Marga ng kahit anong reaksyon, ng kahit anong senyales na ayaw siyang umalis nito. Pero wala. Ni hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Andre. Ni hindi man lang siya nagtanong kung sigurado na ba ang dalaga. Wala siyang narinig na kahit anong salitang katulad ng kailangan ka pa namin dito. Wala. Napahagat siya ng labi para pigilan ng bigla ang kirot ng kanyang dibdib. Bakit ba siya umaasa? Ano ba ang gusto niyang marinig? Pinilit niyang ngumiti. Salamat Masaya ako sa panahong nandito ka. Tumangulang ulit si Andre. Ingat ka. Naghintay pa sandali si Marga dahil baka maidagdag pa ito. Baka sa huling sandali pigilan siya nito. Pero wala pa rin. Kaya kahit ang bigat sa loob, tumango na lang si Marga at lumabas na ng opisina ni Andre. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng sakit sa puso. Mas masakit pala ang magpaalam, tapos hindi ka pipigilan. Hindi makatulog si Marga ng gabing yon. Kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata, hindi niya mapigilan ang bumibigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Bukas ng umaga aalis na siya at wala siyang naramdamang pagpipigil mula kay Andre. Naiinis siya sa sarili. Ano bang inaasahan niya? Nahahabulin siya nito na magsasabi to ng, "Huwag kang umalis Marga, dito ka lang, kailangan kita." Alam niyang imposible yun. "Huwag kang tanga Marga." Bulong niya sa sarili. Habang nakahiga sa kama, kinabukasan maagang nagising si Marga para maghanda. Halos lahat ng kasambahay sa mansyon nalungkot sa balita ng pag-alis niya. Sigurado ka na ba Marga? Tanong ni Mang Tonyo habang tinutulungan siyang ilagay ang kanyang gamit sa sasakyan. Tumango siya at pilit na ngumiti. Opo naman Mang Tonyo. Panahon na rin siguro para bumalik ako sa pamilya ko. Ay, Marga, babalik ka Nilapitan siya ni Beth at Liza at mahigpit na niyakap. Pag kayong mag-alala, hindi ko kayo makakalimutan, no? Habang nagpapaalam siya sa lahat, patuloy siyang lumilingon. Hinahanap ang isang taong hindi pa niya nakikitang lumabas ng bahay. Nasaan si Andre? Sa kanya na pagtanto, wala siyang aasahang pagpapaalam mula dito. Huminga siya ng malalim. Pilit tinatanggal ang sakit sa dibdib at sumakay na ng sasakyan. Habang papalayo ang sasakyan mula sa Montellano Mansion, hindi niya maiwasang mapatingin sa bintana. Nagbabaka sakaling makita si Andre, pero wala. Isang linggo na ang lumipas, mula nang bumalik si Marga sa kanilang tahanan. Ngunit kahit nasa piling siya ng kanyang pamilya, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang malalim na puwang sa kanyang puso. Nasa harap siya ngayon ng kanilang bahay, nakaupo sa duyan habang pinagmamasdan ng dagat. Na noon ay pinananabikan niya ang preskong hangin, ang tunog ng mga alon at ang masayang tawanan ng kanyang pamilya
Lahat ng ito dapat nagpapasaya sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang pangalan ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, si Andre. Hindi niya maintindihan kung ba't apektado pa rin siya hanggang ngayon. Isang linggo na siyang wala sa Montellano Mansion. Isang linggo niya nang hindi nakikita ang suplado ngunit misteryosong CEO na biglang naging mahalaga sa kanya. Napabuntong hininga siya. Tama na, Marga. Hindi mo dapat siya iniisip. Ngunit kahit anong pilit niyang itaboy ang iniisip niya, patuloy pa rin tong pumabalik sa kanyang isip. Ang mga biruan nila ni Andre, ang simpleng tampuhan, ang mga lihim niyang ngiti tuwing nahuhuli niya ito nakatingin sa kanya nang hindi niya alam kung bakit. Hoy ate, ano ba yan? Lalim na iniisip mo. Naputo lang kanyang pagninilay-nilay nang biglang lumapit ang kanyang nakababatang kapatid na si Nico. Napakurap siya ng mata. Ha? Wala akong iniisip ha. Niisip ko lang kung anong lulutuin natin mamaya. Talaga lang ha? Di kaya naisip mo iniwan mong boss? Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Marga. Ano? Siyempre hindi, wala akong pakialam dun, no? Talaga lang ha? Ba't ang lungkot-lungkot mo nito nakaraang linggo? Para kang iniwan ng jowa. Tukso ni Nico. Wala akong jowa, okay? At hindi ko yun iniisip. O sige na nga. Basta kung gusto mo bumalik doon, bumalik ka ha. Hindi naman kita pipigilan. Saad ni Nico. Hindi na lang siya sumagot. Bumuntong hininga siya at tinignan muli ang dagat. Babalik ba siya? Pero kung babalik siya, ano namang dahilan niya? Sa kabilang banda habang si Marga naguguluhan sa kanyang damdamin, si Andre naman tahimik na nakaupo sa loob ng opisina, nakatitig sa kanyang laptop, ngunit wala sa trabaho ang isip niya. Hindi niya maintindihan ang sarili, mula na umalis si Marga tahimik ang buong mansyon. Walang maingay na boses na bumabanas sa kanya tuwing tinutukso siya ng mga kasambahay. Walang nagpipilit sa kanya na kumain sa tamang oras. Walang nag-aalok ng kung ano-anong street food na pinandidirihan niya, pero kalauna nagustuhan din. At higit sa lahat, walang Marga na bigla na nang susulpot sa harapan niya, magbibigay ng isang matamis na ngiti na kahit anong pilit niya itanggi, gusto niya ulit makita. Shit. Bulong niya sa sarili. Bigla siyang tumayo at kinuha ang coat niya. Mabilis niyang dinayal ang numero ng kaibigan na si Kaloy. Bro. Oh, bakit? May problema? Andito ka pa ba sa city? Oo, bakit? Ramin ko sa sasakyan mo ah. Ah? Ba't di mo gamitin yung sayo? Hindi ko gusto mapansin agad eh. Natahimik saglit si Kaloy bago nagsalita ulit. Wait, pupuntahan mo siya no? Hanip bro, sabi ko na sa'yo eh. Tawang-tawa na sagot ni Kaloy. Shut up, pahiram na lang. Okay dude. Pero, seryoso, anong plano mo? Hindi ko alam. Prangkang sagot ni Andre. Well, good luck na lang bro. Baka sipain kanya pag nakita ka niya. Napangiti si Andre. Alam niyang may posibilidad na mangyari yon. Pero hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Kailangan niyang makita si Marga. Kinabukasan na ba nag-aayos ng damit sa balkonahe, napansin ni Marga ang isang itim na sasakyan na pumarada sa harap ng kanilang bahay. Napakunot ang noon nito. Sino to? Hindi siya handa sa nakita niya. Nang bumaba mula rito si Andre, muntik niyang mabitawan ang damit na hawak niya. Ang ginagawa niya dito? Andre? Bulalas niya at gulat na gulat. Tahimik lang na lumapit si Andre. Halatang hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Hindi pa rin makapaniwala si Marga. Ano ginagawa mo dito? Tumikim si Andre sa kanilabas ng isang brown paper bag at iniabot ito sa kanya. Binilhan kita ng kutsinta at kwek-kwek. Sabi mo dati gusto mo to. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Ha? Pinilit mo kasi ako subukan dati yan, di ba? So, ayan. Sagot ni Andre na hindi makatingin ng diretsyo. Tahimik na tinanggap ni Marga ang paper bag, pero hindi niya pa rin alam kung paano tatanggapin ang nangyayari. Andre, ba't ka andito? Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Bakit sa tingin mo? Sagot ni Andre at seryoso ang tono nito. Hindi agad nakasagot si Marga. Para bang gusto niyang marinig ito mula sa kanya, pero natatakot siyang umasa. Nakita ni Andre ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, kaya huminga ito ng malalim at nagsalita. Alam mo, simula na umalis ka tahimik ang mansyon. Wala na maingay na babae na ang hilig akong asarin.
Wala na nagpipilit sa akin na sumama sa mga walang kwentang gala. Wala na nangungulit sa akin kapag stress ako. Lumingon siya kay Marga. Seryoso ang ekspresyon. At realize ko na ayoko ng tahimik. Ayoko nang wala ka, Marga. Halos tumigil ang mundo niya sa sinabi ni Andre. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Kiligin? Umiyak? O pagtawanan to dahil sobrang awkward ng pag-amin ng lalaki? Ngunit isa lang ang sigurado niya. Masaya siya. Masaya siyang narito si Andre. Napangiti si Marga sa katumawa ng bahagya. Ibig sabihin niyan, miss mo na ako? Napasimangot ang lalaki. Kapag ikaw talaga. Ngunit bago pa ito magpatuloy sa pagsasalita, biglang niyakap siya ni Marga at napatigil siya dahil doon. Hindi niya inasahan yun, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, tila gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Mas hinigpitan ni Andre ang yakap kay Marga. At doon nila parehong naintindihan na hindi na nila kayang mawala sa isa't isa. Hindi na bumalik si Andre sa lungsod kinabukasan. Sa halip na natili siya sa bahay ni na Marga ng ilang araw. Ipinakilala siya sa pamilya nito, na noong unay nagtataka kung ba't nandun ang isang kilalang CEO sa kanilang maliit na baryo. Aba, yan ang balak mo sa anak ko, iho. Tanong ng tatay ni Marga, isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Halos mabilaukan si Marga ng tinik na isda na kinakain niya. Tay! Ngunit sa halip na mailang, diretsong sumagot si Andre. Gusto ko pong makilala ng lubusan si Marga. At kung papayag siya, gusto kong panatilihin siya sa buhay ko. Namula si Marga. Hindi niya akalain na kayang sabihin niya ni Andre sa harap ng kanyang pamilya. Ay naku, ate, kinikilig ka no? Saad ni Nico. Hoy, kumain ka na nga lang dyan. Lahat ay nagtawanan at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andre na hindi siya isang Montellano CEO sa isang malaking kumpanya. Sa halip, isa lang siyang lalaki na may gusto sa isang simpleng babae na nagpabago sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo, Andre, sigurado ka na ba dito? Tanong ni Marga habang nakatayo sila sa harap ng lumang tindahan sa bayan. Oo naman, gusto kong subukan ng buhay dito kahit sandali lang. Hindi pa rin makapaniwala si Marga. Sa loob ng 2 linggo nakita niyang mas naging bukas si Andre sa simpleng pamumuhay. Natututo ito mamalengke nang hindi nagrereklamo, natutong magluto kahit sunog ang unang adobo niya at natutong makisalamuha sa mga tao nang hindi laging seryoso. Ngunit sa kabila ng saya, may tanong pa rin sa puso ni Marga. Hanggang kailan ito mananatili dito? Hindi ka pa babalik sa lungsod? Tumingin si Andre sa kanya ng seryoso. Babalik. Pero gusto ko malaman mo na kahit bumalik ako, ikaw pa rin ang gusto ko makasama. Napatigil si Marga. Hindi ko gustong iwan ka, Marga. Hindi ko rin gustong pilitin kang bumalik sa mansyon kung ayaw mo. Pero gusto ko malaman mo na handa akong bumalik dito para sa'yo. Nag-init ang mga mata ni Marga. Hindi niya inakalang darating ang araw na maririnig niya ang mga salitang yun mula kay Andre Montellano. Napangiti siya. Ikaw talaga, nakakakilig ka na ha? Ngumiti rin si Andre. Saka hinawakan ang kamay niya. Sanay na ako asarin mo kaya wala ka ng takas sa akin. Sa unang pagkakataon, walang pag-aalinlangan si Marga sa nararamdaman niya. Si Andre nga ang lalaking nagnakaw ng puso niya. At handa itong ibigay siya ng buo sa lalaki. At si Marga, ang natatanging kasambahay naman na nagnakaw ng puso ni Andre. Pareho lang sila ng sitwasyon. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang araw na kailangan bumalik na ni Andre sa lungsod. Kahit anong gawin ni Marga upang wag masaktan, hindi niya maiwasang malungkot habang inaayos ni Andre ang gamit nito. Nakakatampo ka. Biro niya habang nakaupo sa kama. Pinanonood si Andre na nag-aayos ng bag. Napatingin si Andre sa kanya. Isang kilay ang nakataas. Bakit na naman? Hindi mo man lang ako pinilit na sumama sa'yo. Lumapit si Andre at umupo sa tabi niya. Ayaw kitang pilitin. Gusto kong ikaw magdesisyon kung kailan ka babalik. Pero gusto ko malaman mo na hinihintay kita. Napatingin si Marga sa kanya at nag-aalangan. Paano kung matagal akong bumalik? Hihintayin pa rin kita. Namula si Marga.
At bago pa siya tuluyang matunaw sa mga titig ni Andre, tumayo ito at tinapik ang ulo niya. Pero kung gusto mo, pwede naman kitang buhatin palabas ngayon. Baliw. Tinulak siya ni Marga ng mahina bago nagtawanan sila. Nang dumating ang sasakyan na susundo kay Andre, hindi niya napigilang malungkot. Mag-iingat ka ha. Ngumiti si Andre bago sumakay ng kotse. Hinawakan niya ang pisngi ni Marga at hinalikan sa noo ang babae. Ikaw rin. Ramdam ni Marga na ito ang simula ng isang bagay na mas matibay, mas totoo at mas mahalaga kaysa sa kahit anong kayamanan sa mundo. 3 linggo matapos bumalik si Andre sa lungsod, hindi na siya nakatiis. Kailangan niya makita si Marga. Mula nang umalis to sa mansyon, pakiramdam niya, may malaking kakulangan sa araw-araw niya. At ngayon, nakatayo na naman siya sa harap ng bahay ni Marga. May dalang buki ng bulaklak, habang nakatingin sa dalaga na halatang naguguluhan sa biglaan niyang pagdating. Anong ginagawa mo dito? Namamalimos sa pagmamahal? Ha? Tumingin si Andre sa kanya ng seryoso. Gusto ko taligawan, Marga. Yun totoo. Napakurap si Marga at hindi niya alam kung magugulat o matatawa. At anong klaseng ligaw yan? May dalang bulaklak tapos susunduin mo ako sa trabaho gamit helicopter. Umiling si Andre at napangiti. Wala akong dala helicopter pero pwede kitang sunduin gamit ang kalabaw ni Mang Isko. Napatawa si Marga sa biro ni Andre. Dati ang tingin niya dito isang supladong bossing na walang sense of humor. Ngayon nagawa nitong pabagsakin ng pader na itinayo niya. Tignan natin kung makakapasa ka sa standards ng pamilya ko. Dahil doon, opisyal nang nagsimula ang ligawan. Hindi naging madali para kay Andre ang manligaw. Tuwing bumibisita siya sa baryo, parating may ipagtatrabaho sa kanya ang ama ni Marga. Mula sa pagbubunot ng damo sa bakuran hanggang sa pagbitbit ng sako ng bigas. Sigurado ka ba CEO ko talaga? Tukso ng kapatid ni Marga na si Nico nang minsang makitang tagaktakang pawis ni Andre habang nagpapakain ng mga manok. Kaya kong maging kahit sino o kahit ano basta para sa ate mo. Tila nalusaw ang puso ni Marga sa sinabi niya. Pero si Nico niya lang ito. Masyadong cheesy. Ngunit kahit anong pagod at hirap ang pinagdaanan ni Andre, nanatili siyang determinado. Mahal niya si Marga at gagawin niya ang lahat para mapatunayan yun. Makalipas ang 2 buwan ng panunuyo at panliligaw, sinagot din siya nito. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Oo naman. Gusto ko makilala kanila. Nang dumating sila sa mansyon ng Montelano, pakiramdam ni Marga bumalik siya sa panahong isa lang siyang kasambahay doon. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya simpleng tagalinis ng bahay, kundi isang babaeng minahal ng anak ng amo niya. Welcome, Iha. Nililigawan ka na anak ko? Opo, ma'am. Nagkatinginan si Andre at ang kanyang ina. Marga, di mo na kailangan tawagin siya na ma'am. Hindi kita kasambahay dito. Namula si Marga, pero ngumiti ang ina ni Andre sa kanya. Hay nako, Iha, huwag kang kabahan. Kung ikaw ang nagpapasaya sa anak ko, paano kita matatanggihan? Napangiti si Marga dahil doon. Marami pa siyang kailangan patunayan sa pamilya ni Andre. Matapos ang matagumpay na pagpapakilala ni Marga sa pamilya ni Andre, akala niya magiging madali na ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Iha, gusto kong makilala ka pa ng mas mabuti. Kaya may konting hamon ako para sa'yo. Napalunok si Marga. Ano po yun? Bilang magiging parte ng pamilya namin, kailangan mong ipakita na kaya mong dalhin ang pangalan ng Montelano. At para doon, ipadadala kita sa isang charity event bukas. Ikaw ang magiging representative ng pamilya. Wow! Bulong ni Marga. Charity event? Hindi naman siya sanay sa ganito. Kasama mo si Andre, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Andre at kinindatan siya. Kaya mo yan, sweetheart. Kinabukasan dumating sila sa isang mamahaling ballroom para sa isang charity gala. Mag-aarang damit ni Marga pero pakiramdam niya para siyang isda sa kawali. Habang nakapaligid sa kanya ang mga elitista. Habang naglalakad sila, biglang may lumapit na babae. Mataray, mistisa at mukhang may dugong reyna. Andre dear, ang tagal nating di nagkita ah. Bulilas nito sabay yakap kay Andre.
Napataas ang kilay ni Marga. Marga, this is Cassandra, isang family friend. Family friend? Inis na umirap si Marga sa likod ng kanyang isipan. Lalo na't kitang-kita niya kung paano tumitig si Cassandra kay Andre. Parang ready na itong ipagkasundo sila. And who's this? Tanong ni Cassandra na may nakataas pang kilay habang pinagmamasdan si Marga mula ulo hanggang paa. This is Marga, my girlfriend. Sagot ni Andre sabay higpit ng hawak sa kamay niya. Ngumiti si Marga ng matamis pero sa loob-loob niya, gusto niyang buhusan ng Diyos ang gown ni Cassandra. Oh! Sagot ni Cassandra at halatang dismayado. Well, nice to meet you, Marga. Nice to meet you too, Cassandra. Sagot niya ng matamis. Pero hinigpitan niya ang hawak sa braso ni Andre para ipakitang kanya ang lalaki. Maya-maya, habang nasa dinner table sila, patuloy ang pagsiksik ni Cassandra kay Andre. Andre, do you remember when we went to Paris for that summer event? Those were good times, right? Sagot ni Andre halatang hindi interesado. Pero bago pa siya makasagot, biglang nagsalita si Marga. Oh, Paris? Cute. Pero mas masaya kami ni Andre sa probinsya. Sinubukan niya nga magpakain ng manok at nabalahaw sa putik. Napatawa ang ilang narinig, sinabi niya. Si Andre naman humagalpak ng tawa. Kitang-kita niya ang inis sa mukha ni Cassandra. Oh, well, that sounds fun. Ngumiti si Marga at proud sa sarili. Habang papalayo sila, tinapik ni Andre ang ilong niya. Giselos ka ba? Pinag-aagawan niyo ba ako ni Cassandra? Ako? Magsiselos? Hindi ah. Parang nagsiselos ka eh. Hindi ako nagsiselos. Sagot niya pero namula siya. Ngumiti si Andre at biglang lumapit sa kanyang tenga. Huwag ka mag-alala, sweetheart. Ikaw lang ang gusto kong kasama kahit sa putikan pa. Naglakad sila palabas ng venue habang nagtatawanan. Hindi pinansin ng mga matang nakamasid sa kanila, lalo na ang isang naiiritang si Cassandra. Game on! Naisip ni Cassandra habang nanonood sa kanilang papalayong mga anino. Matapos ang charity event, hindi mapakali si Cassandra. Hindi niya matanggap na isang simpleng babae mula sa probinsya ang nanalo sa puso ni Andre. Dahil dito gumawa siya ng plano. Kailangan makita ni Marga na hindi sila bagay ni Andre. At ang unang hakbang, pasukin ang mundo ni Marga. Isang umaga nagulat si Marga nang makita si Cassandra sa harap ng bahay nila, suot ang mamahaling floral dress at oversized sunglasses. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Cassandra. Well, gusto kong makilala yung mundo mo since ikaw ang girlfriend ni Andre. Naisip kong subukan ng simpleng buhay para na rin malaman natin kung sino talagang bagay sa kanya, ako o ikaw. Napataas ang kilay ni Marga. Ba't may pa-challenge pa tong babaeng to? Aniya sa isip. Di mo kakayanin buhay dito. Oh really? Try me. Napangiti si Marga. Well, kung gusto mo mapahiya sa sarili mong plano, edi sige. Dumating ang pagsubok na binigay ni Marga kay Cassandra na gusto niya lang subukan. Ano to? Medieval times? Reklamo ni Cassandra habang hawak ang balde. Aba kung ayaw mo, umuwi ka na lang. Hindi naman nagpatalo si Cassandra. Pinilit niyang mag-igib. Pero hindi niya naangat ang balde sa sobrang bigat na tapilok siya. Nabasa mula ulo hanggang paa. Hindi ako hahawak ng baboy! Sigaw ni Cassandra na ipakita ni Marga ang koral. Di talo ka na. Impit na napatili si Cassandra. Ayaw niyang magpatalo. Kaya kahit nandidiri, sinubukan niyang pakainin ng baboy. Pero bago pa niya mailapit ang timba ng pagkain, biglang lumundag ang isa sa mga ito. Napasigaw siya habang nagtatatakbo palayo. Si Marga sa kabilang banda hindi mapigilan ng pagtawa. Malamang di na to babalik. Pero hindi niya inasahan ang biglang pagsulpot ni Andre. Ano nangyayari dito? Tanong nito, pinipigilan ng tawa na makita si Cassandra na punong-puno ng putik. Mukhang may pinapatunayan yan eh. Kung sino mas bagay sa'yo. Challenge daw, kaming dalawa. Sagot ni Marga at nakapamewang. Natawa si Andre at lumapit kay Marga. Sweetheart, hindi ko naman kailangan ng patunay. Di pa tapos na laban. Singit ni Cassandra kahit obvious na talo na siya.
Napabuntong hininga si Marga. Cassandra, kung gusto mo talaga si Andre, ba't di mo siya tanungin kung sino yung mahal niya? Saglit na natahimik ang babae. Hinawakan ni Andre ang kamay ni Marga at tinitigan to. Alam mo naman ang sagot ko, di ba? Namula si Marga pero hindi siya umatras. Sa mga oras na yon, alam ni Cassandra na talo na siya. Fine, but don't think this is over, Marga. Kinagabihan, matapos na nakakastress na araw kasama si Cassandra, nagpa siya sina Andre at Marga na magpahinga sa likod ng bahay. Nakaupo sila sa isang lumang duyan. Tanaw ang malawak na kalangitan na punong-puno ng kumikislap na bituin. Tahimik lang silang dalawa. Nakikinig sa huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Pagod ka? Slight pero worth it naman. Ang saya ko makita si Cassandra na sumuko. You know what? Ang tapang mo talaga. Siyempre, hindi ako papayag na maagaw ka ng ganun-ganun lang, no? Nagtama ang mga mata nila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ni Marga kung paano lumalim ang tingin ni Andre sa kanya. Parang siya lang ang babaeng nakikita nito sa mundo. Dahan-dahang lumapit si Andre. Sweetheart, gusto kitang halikan. Kaya ano pa hinihintay mo? Ngumiti si Andre sa kamarahang idinampi ang labi niya sa labi ni Marga. Mabagal, malambing, isang halik na puno ng damdamin. Napapikit si Marga, ninanam naman bawat sandali. Ramdam niya ang init ng hininga ni Andre, ang banayad na paghawak nito sa pisngi niya, at ang tapat na pagmamahal sa bawat galaw. At nang maghiwalay ang kanilang labi, pareho sila nakangiti. Parehong habol ang hininga. Kinikilig ka. Tukso ni Andre. Ikaw kaya nagsimula? Gusto mo ulitin? Hindi na. Sagot ni Marga, pero bago siya ulit makaiwas, muling hinila ni Andre ang kanyang pisngi para sa isa pang halik na mas matagal, mas malalim at mas matamis kesa sa nauna. At sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, lalo lang nilang napatunayan kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Dumating ang gabi ng dinner kasama ang pamilya ni Andre. Nasa dining table silang lahat sa loob ng mansyon at kahit formal ang setting, hindi pa rin nawala ang asaran at kulitan. Wow, Marga, swerte mo naman. Biro ng kapatid ni Andre na si Lucas habang nakangiti. Biruin mo, from kasambahay? The future Montellano bride, anong sikreto mo? Napangiti si Marga. Pero bago pa siya makasagot, sumingit si Andre. Dahil maganda siya, matalino at mabait. Unlike kay Lucas, na single pa rin hanggang ngayon. Uy! Singit ni Lucas na nagrereklamo kaya nagtawanan ng lahat. Huwag niyo nga tinutukso ang mga babae. Marga iha, huwag mo silang pansinin. Opo, ma'am. I mean, tita. Mas gusto ko yung mama. Singit ni Andre. Napatingin si Marga sa kanya. Ano? Mama. Para naman masanay ka na. Narinig yun ng mama ni Andre at ng kanyang ama. Mukhang desidido ka talaga iyo Marga. Sigurado ka bang kaya mo si Andre? Minsan makulit yan. Naku, opo. Kaya ko yan. Mas makulit nga po ako eh. Aminado ka namang makulit ka. Bulong ni Andre at nakangiti. Matapos ang masayang dinner, nagdesisyon ng pamilya Montellano na magpatuloy ng bonding sa garden kung saan mayroon silang wine, prutas at dessert sa mesa. Dahil ayaw palampasin ni Lucas ang pagkakataon, nagpaandar ito ng panibagong trip. Alam mo, Ate Marga, hindi mo pa yata alam ang kahihiyan ni Kuya ng bata siya. Lucas, huwag kang magsimula. Oh, anong kwento yan, Lucas? Napangiti ang madam. Ay, marami yan, iha. Sabay lingon sa asawang si Don Ricardo. Rick, kwentuhan mo nga si Marga tungkol sa, ano nga yun, yung sumali sa school play? Nako, iha. Elementary pa lang itong si Andre, pinilit niyang sumali sa school play bilang prince daw. Ang problema, hindi siya marunong sumayaw, ginawa na lang siyang palaka. Singit ni Lucas sabay tawa. Sa halip na prinsipe, naging palaka siya sa dulo ng play. Imagine mo, naka-green costume, tas tatalon-talon sa stage. At nagkasiyahan pa ang buong pamilya kasama si Marga. At sa gabing yon, kahit si Andre ay naging tampulan ng tukso, hindi niya alintana. Dahil ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, kasama niyang tumatawa.
Isang taon nang lumipas mula nang tuluyang tanggapin ng pamilya Montellano si Marga. Sa loob ng panahong yun napatunayan nilang lahat na hindi lang ito isang babaeng nagmahal kay Andre. Naging close din si Marga at Cassandra. Sinusubukan lang pala siya ni Cassandra at ang totoo ay pinsan nito ni Andre. At ngayon narito sila sa Paris, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng Eiffel Tower. Ang lamig ng hangin ay humahalos sa init ng mga ilaw sa paligid. Pero mas ramdam ni Marga ang mabilis na tibok ng puso niya habang nakatayo sila sa terrace ng isang pribadong rooftop restaurant. Tahimik siyang nakatingin kay Andre, na tila may gustong ngunit hindi pa masabi. Andre! Napangiti ang lalaki sa kahuminga ng malalim. Marga, alam mo bang ilang taon ko na hinihintay ang gabing to? Ha? Anong sabi mo? Matagal na kitang gustong tanungin. Pero alam ko may tamang panahon para sa lahat. Pero bago ang lahat, may gusto muna ako sabihin sa'yo. Alam mo, minsan naisip ko paano kung di tayo nagkakilala? Paano kung di ka pumasok sa buhay ko bilang isang babaeng napakakulit at mahilig mang inis? Napangiti siya rito, natawa naman si Marga. Paano kung hindi ko nalaman na kaya ko magmahal ng ganito? Kasi sa totoo lang, hindi lang kita minahal, binago mo rin ako. Noon, akala ko sapat na ang trabaho, pera at magandang reputasyon para maging masaya. Pero dumating ka, tinuruan mo ko na hindi lang lahat ay tungkol sa trabaho. Tinuruan mo ko kung paano mabuhay, yung totoong mabuhay. Hinaplos ni Andre ang kanyang pisngi. I love you, Marga. Mahal kita. Sa pagiging matapang mo, sa kakulitan mo, sa paninigurado mong hindi ako malalamangan ng kahit sino, at sa pagiging ikaw lang talaga. Kaya ngayon, lumuhod si Andre sa harap niya. Marga, my beautiful girlfriend, will you marry me? Hoy, ba't ba ako pinapaiyak? Saad ni Marga habang unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Sasagutin mo ba ako o mga-aasar ka muna? Umiling si Marga, sabay luhod din sa harapan ni Andre. Oo, Andre. 1,001 beses oo. At nang isuot ni Andre ang singsing sa kanyang daliri, agad niya itong hinila para sa isang matamis at mahigpit na yakap. Matapos ang matagumpay na proposal sa ilalim ng Eiffel Tower, hindi pa rin makapaniwala si Marga habang pinagmamasa ng kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Alam ni Marga na mahal nila ang isa't isa. Nang makita siya ni Andre, yumakap siya dito at hinalikan naman siya nito sa noo. At sa gabing yon nagsimula ang tunay na kwento nilang dalawa, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong handa nang ipagpatuloy ang buhay ng magkasama. The End.